Kabanata 1386. Ngayon, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibigay ang security guard at basagin ang isang braso at binti ng iyong pinili sa loob ng 10 minuto. Kapag ginawa mo iyon, pagkatapos ay hayaan kitang tanggalin ang kawit. Kung ikaw ay nasa itaas pa rin ng iyong mataas na kabayo pagkatapos ng 10 minuto, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Matapos ang kanyang talumpati, si Steve Lee ay pansamantalang nakaupo sa sopa, pagkatapos ay tumawid ang isang paa sa kabilang linya habang nakatingin sa kay Harvey York. Nang tiningnan ng mga magagandang kalihim si Steve, lahat ng kanilang mga mata ay kumikinang ng maliwanag sa pagkamangha. Ito ang maalamat na malaking character, ang maalamat na dominanteng CEO. Ito ang tao na maaaring manalo ng anumang labanan sa pamamagitan ng maingat na pagpapaplano. At ikumpara sa kanya, kay Harvey ay ilan lamang sa marumi na marumi. Tumawa lang si Harvey habang nakikita ang tanawin. Mukhang medyo mas matalino ka kaysa sa iyong namatay na kapatid. Hindi bababa sa alam mong kailangan mo ng lakas sa mga numero na darating para sa akin. Mahinahon na sumagot si Steve, hindi lamang ito lakas sa mga numero. Mayroon kaming 200 dito, at ikaw ay nag-iisa ka. Magkakaroon pa rin kami ng 200 kalalakihan kung maaari mong pamahalaan na tumawag ng 1,000 tao. Nakita ko, ibibigay ko sa iyo ang iyong nais ngayon. Ngumiti si Harvey at nag-dial ng isang numero sa kanyang telepono. Dalhin ang 1,000 lalaki dito. Wala nang mas kaunti. Hiningi ito ng kabilang partido. Ang lahat ng mga kalihim ay malamig na naghagikikan nang makita nila na si Harvey ay tumatawag. Nagpapanggap siya. Nagpapanggap pa rin siya. Nagpapanggap pa rin siya kahit ganito ang sitwasyon ngayon. Hindi ba siya natatakot mamatay? Lahat ng 3 sa mga Heaven King ay lumakad at malamig na sinabi, hindi ka pa baluluhod. Ang 200 Taekwondo Black Belts ay sumulong sa mga nananakot ng ngiti sa kanilang mga mukha. Thump, thump, thump. Sa sandaling ito, ang mga abalang yapak ay nag-echo mula sa labas ng Golden Pond Mountain Villa. Ang mga yapak ay tunog na maayos. Medyo malakas ito sa patay na tahimik na gabi. Sa tunog ng isang malaking boom, may sumipa sa harap ng pintuan. Ano, si Steve at ang iba pa ay hindi sinasadya na tumingin sa ibabaw. Nanginginig sila ng walang katapusan matapos makita ang tanawin. Hindi mabilang na mga anino ang lumitaw sa labas ng villa, halos magdilim na parang gabi. Di nagtagal, ang mga pag-ungol ay nag-echo sa lahat ng dako. 1,000 kapatid mula sa mga kalye ng Buckwood ang narito para sa iyong mga order. Wala nang mas kaunti, ngumiti si Harvey at kumaway sa kanyang kamay. Ang dating malakas at sumasabog na ingay ay napalitan ng patay na tahimik. Kahit na ang isang nahulog na karayom ay maaaring marinig. Ang nakakagulat na tanawin ay mas nakakagulat kaysa sa 1,000 lalaki na lumitaw. Ang mga malamig na sekretarya ay lahat ay nababalot ng kanilang paningin. 1,000 kalalakihan. 1,000 kalalakihan ang talagang dumating dito. Si Steve at ang iba pa ay natulala din. Sinabi ni Steve na magkakaroon lamang siya ng 200 mga kalalakihan, nag-iisa man si Harvey o may 1,000 kalalakihan. Ngunit hindi niya inakala na si Harvey ay talagang may kakayahan na mag-ipon ng 1,000 kalalakihan. Paano ito posible? Ang pagkamatay ni Nakam at Rick ay nagawa ni Steve na ma-overestimate ang consultant York na ito. Iyon ang dahilan kung bakit dinala niya ang lahat ng mga profesional sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit malinaw, minamaliit pa rin niya si Harvey. 200 na mga malalakas at mabangis na mga black belt ng Taekwondo ay hindi maaring may kumpara para sa 1,000 kalalakihan. Kahit na ang mga black belts ay sanay sa pakikipaglaban, ang lugar ay magiging ganap na magulo kung sila ay talagang lalaban. Magdurusa lang sila ng isang malaking pagkawala dahil hindi sila magkakaroon ng sapat na puwang para sa kanila upang maipakita ang kanilang kagalingan sa Taekwondo. Hindi sa banggitin na ang lakas ng 1,000 gangster ay sumuot sa takot sa kanilang mga puso, ang lahat ng mga kalihim ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik sa labis na takot, ang lahat ng 3 mga Heaven King ay nagyelo din. Bata, sino ka?
Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik si Steve sa kanyang katinoan. Ang tao sa harap niya ay hindi lamang ilang konsultan. Si Steve Lee ay nasa paligid ng Country H ng maraming taon. Narinig niya ang lahat mula sa 4 na Panginoon ng Walsing hanggang sa 6 na prinsipe ng Mordo. Si Harvey York ay dapat magkaroon ng isang prestihiyosong pamagat para sa kung gaano siya kalakas. Ngunit wala pa ring maraming impormasyon tungkol sa kanya nang magpatakbo si Steve at magbayad para sa pagsisiyasat sa kanyang background. At sa loob ng mga anino na iyon, nakakita siya ng ibang lalaki. Tyson Woods. Ang bagong upstart sa mga kalye ng Southlight, si Tyson Woods. Kahit na ang Star Stable ay walang pakikipag-ugnay sa Southlight dati, sapat na nilang nasuri ang lahat ng mga malalaking karakter sa loob ng Southlight bago pa man sila dumating dito. At sa lahat ng mga tao na kanilang sinuri, si Tyson ang siyang pinaka-interesado sila. Ayon sa plano ng Star Stable, dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang lakas upang mapalapit sa kay Tyson kahit ano paman. Sa suporta mula sa mga lansangan ng Southlight, maaaring gawin ng Star Stable ang nais nila. Ngunit hindi nila iniisip na ang bagong maalamat na upstart ng mga kalye, si Tyson, ay talagang nagdala ng 1,000 kalalakihan upang suportahan si Harvey at lubos na magalang sa kanya. Kailangang suriin muli ni Steve ang background ni Harvey dahil dito. Mayroong 150 milyong tao dito sa Country H. Ang mga may kakayahang mamamayan ay hindi isang tao na ang mga gusto mo mula sa bansa J ay maiintindihan. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon dati, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Lumuhod, hindi mo na kailangang mamatay noon. Malamig na bulalas ni Harvey. Malamig na tumawa si Tyson. Pakinggan mo yan, lumuhod upang mabuhay ka. Sa sandaling ito, ang libong mga gangster ay nakapaligid sa 200 taekwondo black belts. Ang bawat solong isa sa mga gangster ay armado rin ng mga armas. Ang mga black belts ng taekwondo ay hindi tugma para sa kanila. Lumuhod, gumapang. Ang mga ekspresyon ng 3 Heaven King ay nagagalit. Kung may makikipag-usap sa kanila sa ganitong paraan, natapos na nila ang kanilang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sila nagalit. Ang kanilang mga mukha ay nagyelo. Ito ay dahil ang kalaban ay mayroong kakayahan na gawin ang lahat ng mga ito na mapaluhod sila. Ngunit sila ang mga Heaven King ng Star Stable sa bansa H. Paano sila maaaring lumuhod ng ganyan? Kung lumuhod sila, wala na silang karapatang itaas muli ang kanilang mga ulo para sa kanilang buong buhay. Maaaring kailanganin pa nilang patayin ang kanilang sarili upang mabawi ang kanilang karangalan. Walang interes si Harvey na magbubuga ng walang kaparirikan sa mga taong mula sa bansang J. Kalmado siyang nagbigay ng utos, patayin silang lahat. Sa alon ng kamay ni Tyson, ang 1,000 matataas sa kasanayan na gangsters ang agad na sumulong sa sandaling iyon. Kaya paano kung ang mga black belts ng taekwondo ay malakas? Ang 2 kamao ay mas mababa sa 4. Lahat sila ay pinalo hanggang sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay umiyak sa sakit na kasing lakas ng kulog. Mayroong isang tanyag na parirala sa Country H, patayin ang ulo at ang katawan ay mamamatay, sabi nila. Ang 3 Heaven King ay lahat na nagpapakita ng mga ekspresyon na malamig na yelo. Lahat sila ay nagmamadali patungo sa kay Harvey sa 3 magkakaibang direksyon ng sabay. Ang 3 tinaguriang Heaven King lahat ay mga black belts ng taekwondo. Mayroon silang lubos na lakas, at mabilis din sila. Ang isang hagis ng kamao ay madaling makagawa ng isang butas sa pamamagitan ng isang kahoy na tabla. Ngunit ang problema ay mas mabilis pa rin si Harvey kaysa sa kanilang bilis. Bago pa man makalapit ang 3 iyon kay Harvey, nakita na nila ang kanang kamay ni Harvey na nakaswing sa kanila. Sampal, sampal. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay tinamaan ng malakas na sampal na tumunog mula sa kanila. Ang 3 Heaven King lahat ay umiiyak sa sakit habang sila ay pinadala sa paglipad. Ang kanilang mga mukha ay natakpan ng dugo sa sandaling sila ay lumapag sa lupa. Umikot sila sa sahig habang hawak ang kanilang lubos na deformed na mukha. Hindi na sila mukhang tinatawag na walang talo na Heaven King. Ang mga malamig na kalihim ay sumigaw sa takot,
hindi na nagkakaroon ng saloobin upang tumingin muli sa kay Harvey, hindi tumigil doon si Harvey. Naglakad siya pasulong at sinipa ang kanilang mga binti ng Heaven King at napaluhod sila ng hindi matatag. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahinahon pagkatapos, lumuhod kung ayaw niyong mamatay. Nakakatakot ang ekspresyon ni Steve Lee. Malamig siyang bumulalas sa sandaling ito, Harvey. Susuko na kami. Mangyaring huwag mo kaming patayin. Bago pa man may padala ni Steve ang utos, sa mga black belts ng Taekwondo mula sa Country J sila ay lumuhad na sa sahig. Marami sa kanila ang nakataas ang kanilang mga kamay sa itaas ng kanilang mga ulo, senyales na wala silang masamang hangarin na lumaban sa 1,000 mahusay na sanay na mga kalalakihan, malinis na umamin sa pagkatalo ang tanging desisyon. Kung ikukumpara sa nakaligtas, kaya paano kung kailangan nilang sumuko? Tinagilid ni Harvey York ang kanyang ulo, pagkatapos ay agad na sumulong si Tyson Woods kasama ang ilang iba pa upang itali ang mga tinatawag na Taekwondo black belts. Si Steve at ang kanyang magagandang sekretarya ay nakatayo pa rin sa gitna ng lahat mula sa malakas at mabangis na Star Stable. Harvey York, tumawid ka sa linya. Sa pagtatapos ng araw, ako pa rin ang anak ni Representative Lee mula sa Star Stable. Ako ay isang malaking karakter kahit na ihambing sa lahat ng kumpanya. Hindi ako isang tao na maaari mo lamang ipahiya subalit nais mo. Si Steve ay kumukulo sa galit. Maliwanag, ang pagmamataas mula sa bansang J ay lumubog sa kanyang mga ugat. Ang tono ni Harvey ay kasing lamig ng yelo sa sandaling ito. Makipag-usap habang nakaluhod ka, habang nakaluhod ako. Tandang padamdam. Galit na galit si Steve. Tumawa siya na parang hindi makapaniwala habang nasa galit. Harvey York, sa palagay mo ikaw ay hindi lamang ang Buckwood o Southlight, ang kahit na maglakas loob na hilingin sa akin na lumuhad sa buong bansa H. Walang sinuman, kahit na mayroon, ang mga tao mula sa bansa J ay hindi tatayo para sa uri ng kahihiyan. Kahit na may lakas ka Harvey sa mga numero, si Steve ay ganap na may pagmamataas sa loob ng kanyang sarili. Habang naglilingkod siya para sa militar ng bansang J, mga dekada na ang nakalilipas, siya ang naging huling alagad ng nangungunang Taekwondo master doon. Sa kanyang mga kasanayan, madali niyang labanan ng 100 lalaki sa kanyang sarili. Kung nais niya ang dugo na malaglag sa isang ilog, hindi rin ito magiging isang mahirap na pag-asa. Dito inilatag ang kanyang kumpiyansa upang ipaglaban ang awtoridad sa loob ng Star Stable sa lahat ng mga taon. Hindi balak ni Steve na ipakita ang kanyang kamay dati, ngunit ngayon ay hindi niya nais na itago ito ng literal na tinatapakan siya ni Harvey. Harvey York, ipapakita ko sa iyo ngayon ang totoong kapangyarihan ng isang Taekwondo master. Dahan-daang tinanggal ni Steve ang kanyang jacket at ipinahayag ang kanyang itim na sinturon. Sampal, humakbang si Harvey at agad na lumitaw sa harap ni Steve, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang sampulin si Steve sa kanyang mukha. Steel whip leg, galit na bumulala si Steve habang nag-swing sa kanyang binti. Ginamit niya ang kanyang killer move. Ngunit sa susunod na sandali, ang palad ni Harvey ay nakarating na sa mukha ni Steve. Sa tunog ng isang malakas na putok, ang katawan ni Steve ay ipinadala na lumipad. Sa harap ng palad ni Harvey, walang kahulugan para sa huling alagad ng Taekwondo Master, ang itim na sinturon, o ang steel whip leg. Bumagsak ang mukha ni Steve sa sahig. Isang maliwanag na marka ng palad ang nakikita sa kanyang mukha. Nahihirapan siyang tumayo, ngunit si Harvey ay gumawa ng isa pang hakbang upang masampal siya sa kanyang mukha muli. Sampal, si Steve ay pinadala sa paglipad muli habang siya ay umiiyak sa sakit. Sampal, Taekwondo Black Belt, huling alagad ng Taekwondo Master. Ang steel whip leg, ang Star Stable ay hindi naninindigan para sa kahihiyan. Nakangiti si Harvey habang inilalagay ang lahat ng mga sampal na iyon sa buong mukha ni Steve. Si Steve ay ipinadala na lumipad sa bawat solong oras. Ang kanyang mukha ay parang namamaga na parang isang baboy. Sampal, paano kung pinapahiya kita? Basta mamamayan ng bansang J na maglakas loob na kumilos ng walang prinsipyo sa bansa H. Ano ang nagbigay sa iyo ng isang hindi sapat at walang alam na pagpapalakas ng lakas ng loob?
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang mukha ni Steve Lee ay parang namamaga na parang isang baboy. Galit na humiyaw siya habang ang kanyang bibig at ilong ay dumudugo ng labis. Siya ay isang kilalang prodigy pabalik sa Country J, sanay sa panitikan at labanan ng katapangan. Siya rin ang huling alagad ng Taekwondo Master noong araw. Ang kinatawan na bata ng Star Stable. Hindi mahalaga ang pananaw, siya ay isang malaking karakter na may isang mahusay na katayuan. Ngunit sa sandaling ito, siya ay isang nalulunod na aso lamang sa harap ni Harvey. Naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban muli. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ginamit ni Harvey ang iba't ibang pagkilos laban kay Steve, tiyak na aaminin niya ang pagkatalo. Ngunit ginagamit lamang ni Harvey ang palad ng kanyang kamay, hindi nagmamalasakit kung gaano kamangha-mangha o nakakatakot sa mga galaw ni Steve. Pupunta ako sa kanya ng mga sampal sa buong mukha niya. Ang mahalagang bagay ay hindi niya masangga ang mga ito kahit na gusto niya. Ang pag-iwas sa kanila ay hindi na kailangang tanungin. Sampal. Sa isa pang sampal, si Steve ay muling ipinadala sa paglipad. Halika, ikaw na makapangyarihang karakter mula sa bansa J. Mangyaring sabihin sa akin, ano ang ibig mong sabihin na hindi ka naninindigan para sa kahihiyan? Sa sandaling ito, ang tinatawag na paninindigan para sa kahihiyan ay isang biro lamang. Tiniis ni Steve ang sampal matapos na masampal ang buong mukha niya, at ang kanyang katawan ay ipinadala na lumilipad sa kaliwa at kanan. Wala nang paraan upang makilala siya sa pamamagitan ng kanyang mukha. Ang iba ay natulala sa tanawin, nakita ng mga magagandang kalihim na sinipa ni Steve ang isang ulo ng bodyguard ng South American na nakabukas ang kanilang sariling mga mata. Ang kanyang lakas ay hindi isa upang biruin, ngunit paano siya mukhang isang namamatay na aso sa harap ni Harvey. Sa huling sampal ni Harvey, bumagsak ang mukha ni Steve laban sa sahig. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang pakikibaka ni Steve, hindi siya makatayo. Ang dugo ay lumalabas mula sa kanyang bibig ng labis. Malamig na lumakad si Harvey sa harap niya at naghanda na maghatid ng isa pang sampal. Nanginginig si Steve sa takot sa oras na iyon, lahat ng pagmamataas at kahihiyan ay agad niyang itinapon sa bintana sa oras ng sandaling iyon. Ang isang Panginoon ng isang henerasyon, ang huling alagad ng isang Taekwondo Master, ay lumuhad sa sahig. Tama na, tumigil na sa paghagupit sa akin. Mali ako. Pasensya na, sinabi ni Steve habang nanginginig sa takot. Alam niya na kung magpapatuloy ito, tiyak na mabugbog siya hanggang kamatayan. Lumuhad ng diretso, mahinahon na sumagot si Harvey. Mayroon pa siyang pag-uudyok na talunin siya, umikot ang mga mata ni Steve. Mabilis niyang kinuha ang isang Kat-Anji tanging panyo mula sa kanyang bulsa at sinabi habang nakayuko, Consultant York, sabihin lamang ang salita kung nais mo akong gumawa ng anuman. Kung papatayin mo ako, sabihin mo lang ang salita. Isasagawa ko rin ang paggawa sa aking sarili. Hindi mo na kailangang marumihan ang iyong mga kamay. Naturally, ang malaking karakter na ito ng Star Stable na hindi tatayo para sa kahihiyan ay kasing liit ng isang aso ngayon. Kinuha ni Harvey ang panyo at pinunasan ang dugo mula sa kanyang palad. Kalmado at maingat ang kanyang paggalaw. Dalawang bagay. Bilang isa, hindi ako nagmamalasakit kung anong uri ng mga transaksyon ang mayroon ng Star Stable sa pamilyang Yates mula sa Amerika, ngunit ang mga pag-aari na mayroon sila, nararapat na pag-aari ng mga mamamayan ng bansa H. Binibigyan kita ng isang araw. Nais kong makita ang mga assets na iyon sa kanilang nararapat na lugar. Bilang dalawa, ang mga tao mula sa Star Stable ay hindi na pinapayagan na gumawa ng isa pang hakbang sa Southlight matapos ang pangyayari na ito. Kaya, sinasabi ko sa iyo, papatayin ko ang sinumang maglakas loob na pumasok muli dito. May problema ba? Tumango si Steve habang nakayuko at sinabi, panigurado, Consultant York. Hahawakan ko ng maayos ang lahat. Ako ngayon ang iyong aso mula ngayon. Kagatin ko kung sino man ang hiniling mo sa akin na kagatin. Tumalikod na si Harvey at umalis nang hindi nagsasabi ng isang salita,
si Tyson Woods. Sa kabilang banda, ay sinipa si Steve sa lupa habang nagpapakita ng lubos na pagkasuklam. Ang kanyang aso, nararapat ka ba? Kabanata 1370. Sa ground floor ng Gardens Residence, isang kulay rosas na Rolls-Royce Phantom ang nakapark sa nakaw-ang puwang na paradahan. Hindi mabilang na mga tao ang nagpapakita ng lahat ng uri ng emosyon, mula sa paghanga at sa paninibugho, nang sila ay lumakad. May isang matangkad at payat na lalaki na nakasandal sa gilid ng kotse. Ang mga taong dumaan lahat ay nabihag sa kanyang paningin. Maraming kababaihan ang isinasaalang-alang na siya na ang maging kanilang Prince Charming. Di nagtagal, isang napaka-nakakaakit na babae ang lumakad mula sa Gardens Residence. Medyo nahirapan ang tingin ni Mandy Zimmer nang makita niya si Harvey York. Siya pa rin ang parehong live-in na asawa niya. Nang makita ni Harvey na darating si Mandy, agad siyang sumulyap kay Mandy at sinabi, "Halika, darling." Di nagtagal pagkatapos na silang dalawa ay nakakuha sa loob ng kotse, automatikong agad itong sinimulan na patakbuhin. Ang paningin ay nadulas ang lahat sa loob ng paligid. Sa sasakyan, iniabot ni Harvey ang ilang mga papel kay Mandy at sinabi, "Lahat ng mga dokumento ay narito." Kinuha ni Mandy ang mga dokumento at mabilis na tumingin sa kanila habang nagpapakita ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, lalo na nang makita niya ang kanyang sariling pangalan sa mga kredensyal. Nagtataka siyang tinanong, si Cam Lee ay talagang madaling kausap. Inihanda pa niya ang mga dokumento. Ngumiti si Harvey at sumagot, hindi matalino si Cam, ngunit mayroon siyang kapatid na nagngangalang Steve Lee. Matalino si Steve. Binago ni Mandy ang paksa ng walang anumang hangarin na higit pang ituloy ang bagay na ito. Pupunta ako sa isang partido ng negosyo upang pag-usapan ang tungkol sa isang kontrata ngayon. Ikaw ang magiging driver ko. Tama, sasama ako sa iyo niyan. Kung nais ng asawa na si Harvey ang maging driver, kung gayon walang dahilan upang tanggihan siya. Ang Rolls-Royce ay tumatakbo sa mga nakagaganyak na kalye sa isang lugar na puno ng mga bar, at pagkatapos ay sa wakas ay tumigil sa harap ng pasukan ng isang bar na nagngangalang Royal Bar. Nagsasabi ka ba ng negosyo sa ganitong uri ng lugar? Nakaramdam si Harvey ng kaunting kakaiba habang tinitingnan ang kanyang paligid. Tumango si Mandy. Ang kliyente na ito ay isang batang master mula sa Hong Kong. Sinasabing isa siya sa mga subordinate ng 4 master. Ang 4 na masters ng Hong Kong. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Harvey ang pangalan. Ang tinaguriang 4 masters ng Hong Kong ay mga kahalili ng 4 na nangungunang pamilya ng Hong Kong. Ngunit kawili-wili ito, ang pamilyang Leo mula sa Hong Kong ay kahalili ang isang taong nagngangalang Quinton York, ipinaliwanag ni Mandy. Mahinahon na sumagot si Harvey, pagkatapos ngayong gabi sila ang maging kasosyo sa negosyo. Isa ba sa mga subordinate ng Master York mula sa Hong Kong? Sinasabing nagmula siya sa isang first-rate na pamilya. Mataas din ang kanyang katayuan. Si Harvey ay mukhang natatawa, hindi na nagsasabi ng isa pang salita. Hindi niya alam kung ang isa sa tinatawag na mga subordinate ni Master York ay dumating sa kay Mandy para sa negosyo ng sinasadya o kung si Quinton mismo ang nagplano nito. Dahil nandoon na si Harvey, mas ligtas na magkaroon ng hitsura. Di nagtagal, lumakad sina Harvey at Mandy sa bar, ang mga tunog ng musika na maingay sa tainga ay nag-echo sa buong lugar. Sa lahat ng katapatan, hindi nagustuhan ni Harvey ang kapaligiran at estilo ng lugar. Halos mag-alas 9 na rin ito ng gabi, at marami pa ring tao sa paligid noon. Hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey at lumibot sa lugar na malapit sa kubyerta. CEO Zimmer, sa ganitong paraan. Nang magpakita si Mandy, ang kanyang kaakit-akit na hitsura ay nakakuha ng tingin sa hindi mabilang na mga lobo na gutom doon. Di nagtagal, isang matangkad na babae ang tumayo mula sa gitna ng lugar ng kubyerta at kumaway sa kay Mandy. Naglakad si Mandy at nakita ang ilang mga kabataang babae na may marangyang mga tatak ng fashion na pinalamutian ang buong katawan nila. Ang kanilang mga hitsura ay napakasunod sa moda, ngunit tila sila rin ay parang mga social butterflies. Lumapit si Mandy sa tabi ng tainga ni Harvey at bumulong,
Ito ang lahat ng mga mayayamang kababaihan mula sa Hong Kong. Huwag masaktan ang sinuman sa kanila. Lahat sila ay mga potensyal na mamumuhunan pagkatapos ng lahat. Naturally, dumating si Mandy kasama ang isa pang plano sa isip, at iyon ay upang magdala ng mas maraming mamumuhunan para sa kay Harvey. Magkakaroon siya ng isang mas madaling oras sa pag-aayos ng forum ng pakikipag-ugnay sa pamumuhunan at negosyo sa hinaharap.